Haring Dongmyong o mas kilala bilang si Haring Jumong, isang dating prinsipe ng Buyo, anak ni Hemosu at Lady Yuwa. Siya ang nagtatag ng kaharian ng Koguryo noong 37 BC. Haring Yuri, panganay na anak ni Jumong sa unang asawa nito na si Yesoya. Siya ang nagpalakas ng sentralisadong pamahalaan ng Koguryo. Haring Demosin, pangalawang anak ni Haring Yuri, kilala sa kanyang pagsakop sa kaharian ng Buyo na naging dahilan ng pagkasawi ni Haring Deso. Haring Minjung, nakababatang kapatid ni Haring Demosin. Ang kanyang pamumuno ay hindi kilala sa mga makabuluhang kampanyang militar o pagpapalawak ng teritoryo, hindi tulad ng mga nauna. Haring Mobon, anak ni Haring Minjung, naging magulo ang pamahalaan ng Koguryo sa kanyang panahon dahil sa kaliwat kanang pag-aaklas. Natapos ang kanyang pamumuno sa marahas na paraan nang siya ay paslangin ng kanyang mga ministro. Haring Taijo, maaga siyang naging hari dahil sa pagkamatay ng kanyang amang si Haring Mobon. Kilala si Taijo bilang ikatlo sa pinakamatagal na namunong hari sa kasaysayan ng mundo. Pagkatapos ng 73 taon ng pamumuno, siya ay nasawi noong 146 AD. Haring Chade, kapatid ni Haring Taijo. Kagaya ni Haring Mobon, naging magulo ang pamahalaan ng Koguryo sa kanyang pamumuno. Siya ay pinaslang ng kanyang mga general at opisyal. Haring Sindai, ayon sa tala ng Samguk-sagi, siya ay kapatid sa labas ni Haring Taijo at Haring Chade. Matapos ang asasinasyon kay Chade, siya ay inimbita para maging ika-8 hari. 77 taon na siya noong panahong yun. Haring Gogokchon, ikalawang anak ni Haring Sindai, kilala bilang mabait na hari na nagpabuti sa buhay ng mga magsasaka at mga ordinaryong mamamayan ng Koguryo. Haring Sangsang, humina ang Koguryo sa kanyang panahon dahil sa pananakop ng warlord ng Daifang Commandery na si Gongsun Kang. Napilitan si Sangsang na ilipat ang Kapitolyo mula Han River Valley papunta sa Yalu River. Haring Dongchon, kilala sa matagumpay na kampanya sa pagsalakay sa isang Chinese fortress noong 242 na naging mitya ng Koguryo at Wei War. Haring Jungchon, anak ni Haring Dongchon, inilalarawan bilang isang magandang lalaki at matalinong pinuno. Nagpatuloy ang alitan ng Koguryo at Wei sa kanyang panahon. Haring Sochon, walang gaanong tala ng kaganapan sa kanyang pamumuno maliban sa pagsakop sa 6 o 8 nayon ng Shushen. Haring Bongsang, isang arogante at talipandas na pinuno. Maraming ipinakitil na tao sa kanyang panahon. Sa huli, nagsagawa ng kudita ang kanyang mga ministro na naging dahilan para kitilin nito ang kanyang sariling buhay kasama ang 2 niyang anak. Haring Michon, pamangkin ni Haring Bongsang. Matapos magpatiwakal ni Haring Bongsang, siya ay hinanap ng mga ministro para iluklok sa trono. Siya ay kilala sa pagpapalakas ng militar ng Koguryo. Haring Gogugwon, maraming kalaban ng Koguryo noong panahon ni Haring Gogugwon, kabilang na ang Baekje. Namatay si Gogugwon sa gitna ng digmaan sa Pyongyang matapos ang kontra-atake na isinagawa ng anak ni Haring Gyunchogo na si Gyeongwoo-soo. Haring Sosorim, anak ni Haring Gogugwon. Naging tahimik ang Koguryo sa ilalim ni Sosorim. Itinuon niya ang kanyang pamumuno sa pagpapagaling at pagpapalakas ng Koguryo sa lahat ng aspeto. Haring Gogugyang, nakababatang kapatid ni Haring Sosorim. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nabalansi niya ang lakas ng Koguryo kapantay ng mga karatig na kaharian. Matapos ang 8 taon, siya ay nasawi. Gwanggaeto the Great, kinikilala bilang isa sa pinakamahusay na mananakop sa kasaysayan ng Korea. Sinasabing natamasa ng Koguryo ang ginintoang panahon sa kanyang pamumuno. Napalawak niya ng husto ang teritoryo at naging superpower ang kaharian ng Koguryo dahil sa kanya. Isa siya sa natatanging 2 hari ng Korea na binigyan ng The Great sa pangalan. Haring Jiangsu, panganay na anak ni Gwanggaeto na namuno ng 79 na taon. Ipinagpatuloy niya ang pagpapalawak na sinimulan ng kanyang ama. Siya rin ang nagpagawa ng Gwanggaeto Steel kung saan nakaukit ang kasaysayan ng Koguryo at ang mga nagawa ni Gwanggaeto the Great. Dahil sa kanyang mahabang buhay, sa apo na niya naipasa ang korona. Haring Munjamyong, apo ni Haring Jiangsu. Pinanatili niya ang malakas na estado ng Koguryo habang dinidepensahan ito sa banta ng sanib puwersang Baekje at Shilla. Haring Anjang,
Bagamat balanse ang mga unang taon ng kanyang pamumuno, siya ay napabalitang ipinapatay noong 531 AD nang walang tagapagmana at napunta ang korona sa kanyang nakababatang kapatid. Haring Anwon. Maraming natural na sakuna ang tumama sa Goguryeo noong panahon niya, gaya ng bagyo, lindol at malawakang epidemya. Sa kanyang mga huling taon, nagkaroon ng pag-aagawan sa kapangyarihan ng kanyang mga anak. Ang aristokrasya ay nahati sa dalawang kampo na nagdulot ng mararahas na laban kung saan tila napatay ang hari. Ang panloob na alitan na ito ang nagmarka ng simula ng paghina ng kaharian ng Goguryeo. Haring Yangwon. Mas humina pa ang Goguryeo sa panahong ito dahil sa sanib-puwersang pananakop na ginawa ng Baekje at Silla. Sumabay pa dito ang banta mula sa umuusbong na Gokturk. Haring Pyongwon. Nakipagkasundo siya sa Gokturk at ilang mga dinastiya ng China. Bahagyang naging tahimik ang Goguryeo sa kanyang pamumuno dahil sa pagkakabuwag ng alyansa ng Baekje at Silla. Haring Yongyang. Kilala naman ang hari na ito dahil sa sunod-sunod na panalo laban sa pananakop ng Sui Dynasty kasama na ang tinatawag na The Great Assault of 612 kung saan mahigit 1,000,000 sundalo ang umatake sa lupa at karagatan ng Goguryeo. Pinakamatunog ang naging panalo nila sa Battle of Salsu na pinamunuan ni General Yulji Mundok. Haring Yongnyu. Nakababatang kapatid sa labas ni Haring Yongyang. Kasalukuyang nagpapagaling ang Goguryeo nang siya ay maluklok. Noong 642 AD, pinagplanuhan niyang patayin ang ilan sa kanyang mga makapangyarihang opisyal. Nang matuklasan ito ni General Yongei Somon, inunahan niyang patayin ang hari at 100 politiko na kapanalig nito. Haring Bojang. Pamangkin ni Haring Yongnyu. Inuluklok siya ni Yongei Somon matapos nitong paslangin si Haring Yongnyu. Si Bojang ang huling hari ng Goguryeo. Dahil sa sanib-puwersa ng Silla at Tang, bumagsak ang Goguryeo noong 668. Si Bojang ay pinatapon sa probinsya ng Sichuan sa China at doon na siya binawian ng buhay.